Kamusta at welcome sa ating channel. Bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe sa ating channel para updated ka lagi sa paparating na video. At sa mga naghahanap ng kwento ng mga superhero at kung hindi nyo pa napanood yung ibang manga chapter natin, bali ilalagay ko na lang yung link sa description sa ibaba. Game! Ngayon, i-review natin ang chapter 955 sa manga ng One Piece. Pero balikan muna natin ng konti yung episode 954. Bali, ibinibigay na ni Hiyori yung Enma kay Zoro at sa Onigashima naman, nagkasundo na si Kaido at Big Mom. Sila ay magkaalyansa na ngayon. At sa episode 955, napunta kila Hiyori, Zoro at Kawamatsu. Nasabi niya kay Kawamatsu na nag-aalala talaga siya kay Otoko. Dagdag pa niya na hindi muna siya magpapakita sa iba para hindi mabago yung spirit nila sa digmaan. Bigla namang lumuhod si Hiyori kila Kawamatsu at Zoro. Nasabi ni Hiyori kala Zoro at Kawamatsu na kung maaari lang, bumalik na kayo dun sa iba. Idagdag daw nila yung lakas nila dun sa iba at humanap nga daw sila ng paraan para maprotektahan yung Wano. Kaya naman pala, biglang napunta agad sila Zoro dun kila Kinemon dahil ito pala yung nangyari. Sa may Kuri Braided Hut Village naman, naibalita na ni Kawamatsu na buhay si Lady Hiyori at nagulat silang lahat sa nasabi ni Kawamatsu. Dahil alam nilang nahuli si Kawamatsu, kaya naman hindi sila nagtatanong kay Kawamatsu kasi iniisip nilang may nangyari ng masama kay Hiyori. Naitanong naman ni Inuarashi na nasaan na ngayon si Hiyori, may nagbabantay ba sa kanya? Sagot naman ni Kawamatsu na huwag kayong mag-alala dahil nasa ligtas na lugar siya. Si Kinemon naman, tuwang-tuwa siya habang umiiyak dahil sa nalaman nilang balita kay Hiyori. Si Momonosuke naman, masaya din siya at naalala niya yung moment nilang dalawa ni Hiyori. Nilapitan ni Momonosuke si Zoro at nasabi niya na, "Zoro-juro, salamat dahil iniligtas mo yung kapatid ko." Dagdag pa niya na si Hiyori, mahirap yang kontrolin, matigas yan, pero sa loob-loob niya, iyakin yan at malambot. Sagot naman ni Zoro na, "Momo, kalimutan mo na yung mga nakaraan na yan kasi mas matanda na siya sa'yo ng 18 years. Sagot naman ni Momo na oo nga pala. Umeksena naman si Sanji at nagsalita siya na, "Ano? Yun ba yung babe na nakita ko na kasama mo?" Si Zoro naman no comment na lang. Bigla namang lumapit si Sanji kay Momonosuke. Nasabi niya na, "Ano Momonosuke, may ipaglilingkod ba ako sa'yo?" Bali kinukuha niya yung loob ni Momonosuke. Nagtanong naman si Hitetsu kay Kawamatsu na kung sigurado ka ba dyan. Sagot naman ni Kawamatsu na oo, sigurado. Habang nag-uusap sila Kawamatsu at Hitetsu, biglang dating naman sila Kiku. Nasabi ni Kiku na, "Master Hitetsu, ito na po yung Nidai Kitetsu. Kinonfiscate to kay Lupitaro nung napunta siya sa Odon." Bali na ibalik na yung Nidai Kitetsu na gamit ni Luffy kay Hitetsu. Napansin naman ni Zoro yung espada kasi nga diba gusto niya makita yung espada na yan at nasabi niya na, "Hitetsu, kilala pala yung espada na yan." Nagpakilala naman si Hitetsu sa kanila na, "Ako si Tenguya Hitetsu, isang swordsmith dito sa Wano." Nasabi pa ni Hitetsu na sa loob ng 20 years, hinintay ko yung pagkakataon na to para ibigay sa inyo yung dalawang espada na to. Ito yung espada ni Lord Oden, ang Ameno Habakiri na siyang humahati sa heavens, at ang Enma na siyang humahati sa lupa hanggang sa kailaliman ng impyerno. At itong dalawa na to ay nabibilang sa 21 excellent grade sword, kasama na yung Chusui. Naitanong pa ni Hitetsu na, "Lord Momonosuke, ano na yung gagawin natin dito sa masterpiece ko?" Sagot naman ni Momonosuke na, "Teka lang, hindi pa ako ready para dyan. Pero hindi ako natatakot, kaya itago mo muna yan." Pagkatapos niya kay Momonosuke, kinausap niya naman si Zoro. Nasabi niya na, "Ikaw na ngayon yung bagong may-ari ng Enma, sayo na yan." At inabot niya na ngayon kay Zoro yung Enma. Pero binabalaan kita dahil iisang tao pa lang yung nakakontrol dyan sa Enma at yun ay si Kozuki Oden. Si Zoro naman, pinagmamasdan niya na ngayon yung Enma. Nasabi naman ni Hitetsu na, "Sige, subukan mong humati ng puno para masukat mo kung gaano yung katalas." Nag-aalala naman si Kinemon kay Zoro at nasabi niya na, "Zoro-juro, kung ako sa'yo, wag mo nang tatanggapin yung..." Pero si Zoro, sinubukan niya yung Enma at nahiwa niya yung coastline, kaya nagulat silang lahat sa ginawa ni Zoro. Habang hawak naman ni Zoro yung Enma, bigla namang natuyot yung kamay niya at lumabas yung haki niya. Ang sama na ng tingin ni Zoro dun sa Enma at sinabihan niya yung Enma na, "Hoy ikaw, ibalik mo yan." At yun, biglang naging normal na ulit yung kamay ni Zoro.
Nasabi naman ni Tetsu na inilalabas ng Enma yung haki ng gumagamit nito at humihiwa ito ng higit pa. Kaya naman pala nahiwa yung coastline. Dagdag pa ni Tetsu na ayos kasi kung yung mga normal na swordsman lang yung gagamit ng Enma, sigurado matutuyot ng sobra yung kamay nun. Bali tinanggap ng Enma itong si Zoro. Pero kailangan mo talagang makontrol yung kapangyarihan ng Enma dahil sa simpleng paghiwa lang, sobra-sobra na agad yung nahihiwa niya. Naitanong naman ni Tetsu na ano na ngayon yung gagawin natin. Gusto mo ba ng ibang espada? Sagot naman ni Zoro na hindi na, kukunin ko na to. Enma pala. Nasabi pa ni Zoro na kapag nasanay na ako na gamitin itong espada na to, ibig sabihin lang nun, mas lumakas pa ako. Tama ba? Hindi naman makapaniwala si Komatsu sa pinapakitang lakas ni Zoro. Pagkatapos nito, may 3 araw na lang sila, malapit nang magsimula yung araw ng pagsalakay nila sa Onigashima. Ngayon pinag-uusapan nila yung nakuha nilang impormasyon sa kalaban. Nasabi ni Robin na yung mga kalaban nila ay may bilang na nasa 30,000. 20,000 dun kay Kaido at 10,000 kay Orochi. Pero sabi ni Ashura na hindi naman yon ikakapahamak ng mga kasama nila. Bali tinutukoy niya yung mga common na kasama nila. Pero kahit ganun, nasa teritoryo pa din sila nung kalaban. Kaya kahit may blueprint sila nung mansion ni Kaido, konti lang din yung maitutulong nun. Banat naman ni Kinemon na sa ngayon, meron na silang 4,000 na mga kasama sa laban. Bali sobrang laki ng agwat ng kalaban. Dahil 30,000 yung kalaban tapos sila, 4,000 lang. Sa may Kuri Itachi Harbor naman, bali busy na sila Frankie, ginagawa nila yung mga sirang barko. Sa may Oden Prison naman, patuloy lang sa pag-practice si Luffy. Ginamit niya yung Gear 4, sinuntok niya yung bakal gamit yung kanyang King Kong gun. Nawasak yung bakal na pinagpa-practicean niya. Nagulat naman yung mga taong nanonood sa kanya, pero sabi ni Yogoro na mali na naman, masyado mong pinwersa. Nagtataka pa din yung mga taong nanonood, kasi nga ang lakas ng suntok ni Luffy, pero mali pa din daw. Sa may kagubatan naman ng Braided Hat Village, dito si Zoro pinapractice niya yung paggamit ng espadang Enma. Si Momonosuke naman nagsasanay din kasama ni Zoro. Habang nagpa-practice silang dalawa, nasabi ni Momonosuke na Zoro Juro, sinabihan ako na wag ko na raw gamitin yung salitang snatch. Sagot naman ni Zoro na, yun ba? Sinabi lang din sa akin yan ng isang matandang lalaki dun sa may village namin. Pero kahit minsan, hindi ko pa naman nagagamit yung salita na yan. Kaya si Momonosuke nagulat kasi akala niya ginagamit ni Zoro yung salita na yun. Bali 2 araw na lang yung natitira para sa pag-raid nila sa Onigashima. Sila Chopper, Luffy at Otama, pumunta na sila dito kila Kinemon, dito sa may Braided Hat Village. At nakarating na din agad sila dito. Dahil ginamit ni Chopper yung ability niya na walk point. Si Luffy naman natutulog habang nakasakay kay Chopper. Natuwa naman si Nami dahil nandito na sila Luffy. Pero si Hitetsu, naiinis siya kay Otama dahil pinagalala siya ng gusto nito. Yung 4 na Yakuza boss, tinawagan nila si Kinemon para ipadagdag sa bilang yung 200 na na-recruit nila. Bali handang-handa na talaga silang makipaglaban. Si Kinemon naman, inililista niya yung mga tauhan na naidagdag at meron na daw silang 4,200 na bilang. Nasabi pa ni Kinemon na wala pa din tayong nakukuhang balita kay Lo. Sagot naman ni Shinobu na okay lang kung hindi man siya bumalik, hindi siya kawalan sa atin. Banat naman ni Chopper na hoy Shinobu, hindi malakas talaga yun si Lo. Nasabi naman ni Otama na nag-ensayo ng gusto si Lupitaro kaya hindi agad siya magigising. Si Luffy naman ang sarap ng tulog niya, talagang bagsak siya. Sa may Flower Capital naman, nagigpit na talaga sila. Napakarami na mga bantay dito sa may kulungan. Kaya tinawagan ng spy si Kinemon para ibalita na wala na talaga silang magagawa dun sa mga kasama nilang nakakulong. Dahil hinuhuli na din ng mga kalaban yung mga nagpo-protesta. Nasabi naman ni Kinemon, yung mga nakakulong dyan, sila yung malalakas na samurai. Yung mga nakakulong naman, hindi na sila mapakali. Hindi nila alam yung gagawin nila para makatakas sa kulungan. At ito na nga lang daw yung huli nilang pagkakataon. Si Kinemon naman, tinawagan niya si Yogoro dun sa may Odon. Nasabi niya na, mahusay, sige gamitin niyo yung oras niyo sa paghahanda at paglalakbay. At magkita-kita na lang tayo dun sa may port. Sagot naman ni Yogoro na okay, sige. Bali nakahanda na talaga yung mga preso para lumaban at aalis na nga sila. Bali 1 araw na lang bago ang pagsalakay sa Onigashima. Si Kinemon naman, nagpaalam na kay Luffy dahil mauna nga sila kay Luffy at sa iba. Kaya nasabi ni Luffy na oo, sige, yung sani namin nasa tabing dagat na. Nasabi pa ni Luffy kay Kinemon na huwag kayong magpapahuli. Sagot naman ni Kinemon na imposible yon dahil in-scout na namin yung lugar na yon. Dagdag pa ni Kinemon, huwag mo kalilimutan, inaasahan namin kayo.
Sagot naman ni Luffy na sige, kami na ang bahala dito, umalis na kayo. Sagot naman ni Kinemon na sige, magkita na lang tayo sa may port. Sa may Odon Prison naman, pinag-uusapan ng mga tao yung rebellion na mangyayari, bali kumalat na nga yung usap-usapan. Nasabi pa ng mga tao na itong si Lord Yasu, kinokobera niya lang yung 9 Red Scabbards at hindi raw talaga prank yung patungkol sa flyers. Bali totoo talaga yun at yun ang signal para sa pag-raid sa Onigashima. Bali kalat na talaga yung balita sa Wano at pinagchichismisan nga ito ng mga tao. Nasabi naman ng iba na wag na nilang bigyang pag-asa sila kasi nga naalala nila yung labanan na nangyari 20 years ago. Natalo nila Kaido, yung Kozuki clan, kaya kahit anong mangyari, kahit nandyan pa sila Kinemon, wala pa din daw mangyayari. Magiging alipin pa din sila dahil wala silang tulong na makukuha sa iba, lalo na sa bansang Wano na nakasarado. Dagdag pa nila na walang sino man yung makakapantay sa lakas ni Kaido. Bali ito yung mga nasa isip ng mga tao sa Wano. Yung grupo naman nila Kinemon, umalis na sila at mauna na nga sila dun sa meeting place nila. Sila Carrot, Otoko at yung ibang Musketeers, nandito sila sa may libingan. Magpapaalam na sila dun sa mga namatay. Dagdag pa nila na pagkatapos nilang manalo sa labanan, gagawa sila ng mas maganda pang libingan. Dito naman kila Zoro, kinausap siya ni Hitetsu. Naitanong ni Hitetsu na kamusta yung Enma, komportable ba sa kamay mo? At napansin ni Hitetsu yung isang espada na gamit ni Zoro, yun nga yung Sandai Kitetsu. Nasabi pa ni Hitetsu na aba, nagagamit mo na din pala yung Sandai Kitetsu, akin din yan. Nagulat naman si Zoro at nasabi pa ni Hitetsu na yung espada na yan, cursor din yan at hindi yan nakokontrol ng mahihina. Dagdag pa ni Hitetsu na kaya siguro pamilyar si Zoro sa paggamit ng espada na to ay dahil yung Wado Ichimonji at Enma ay gawa ng iisang tao at yun ay si Yusaburo Shimotsuki. At yung tao na yan, 50 years ago na yun nakakalipas, nilabag niya pa yung batas dito sa Wano at saka umalis pa siya. Dagdag pa ni Hitetsu na kaya siguro binigay ni Hiyori yung espada na Enma kay Zoro ay dahil nakita niya kay Zoro yung Wado Ichimonji. Nasabi pa ni Hitetsu na yung Enma, hindi pa yan nagiging Black Blade, kaya nakadepende yan sa'yo, pwede pang tumaas yung rank niyan. Si Zoro naman napapaisip sa mga sinasabi ni Hitetsu. Pagkatapos nito, nagising na si Luffy at pinapractice niya yung paggamit ng second level ng haki. Dito naman kala Orochi, natutuwa siya at nasabi niya na mga hindi mapagkakatiwalaan, pero okay lang basta na sa akin yung impormasyon na to. Ganun pala, magbabago pa kayo ng meeting place. Mula sa Habu, naging sa Tokage na at itong si Hiyori, buhay pa pala siya at nasa North lang pala siya. Bali nalalapit na yung labanan na magbabago sa tadhana ng Wano. So yun lang, kung nagustuhan mo naman yung video na to, wag mo na ngang kalimutang i-like at i-share ang video. Dahil malaking tulong na nga para sa akin yan. At bago tayo magtapos, shoutout po sa inyong lahat na sila XX Gedeon Mar XX, Ren Sahulga at Sahulga Family, Rex Jan Rayamon, Giancarlo 02 Mapalad 02, Angelo Kabangbang, Earl King Carcasona, John Hawkins, Hensuke Plays, Embry TV. So yun lang, maraming salamat time.